Sipin ako, Alleluia. Nagtiis ng mailigtas ang tao, Alleluia. Magsiawit at magpuri, Alleluia. Kay Kristong ating Hari, Alleluia. Kamatay ay nagapi, Alleluia. Kasalanan natin ay napawi, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang pang-apat na linggo ng Pasko na muling pagkabuhay, pinagdiriwang natin ang linggo ng mabuting pastol. Hindi aksidente na ating pinagdiriwang at ginugunita ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating mabuting pastol na ngayon tayo'y nagkaroon ng isang bagong pastol sa simbahan. Tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat dahil binigay sa atin si Pope Leo XIV para ituloy ang naumpisahan ni Papa Francisco. Nihiling natin sa Diyos na tunay nga siya'y maging mabuting pastol sa inang simbahan para lalong-lalo na ang mga nahihirapan, ang mga lumayo sa Diyos ay muling bumalik sa katawan ni Kristo para sila ay palakas, para sila ay mabigyan ng kapayapaan. Nihiling din natin sa banal na misang ito ang isang payapang eleksyon sa darating na Lunes. Naway kapatid, ang ating mga piliin din na mga bagong maglilingkod sa ating bayan ay kamuka ng ating mabuting pastol. Handang ibigay ang sarili para sa bayan. Naway kamukha ng mabuting pastol, nakikiisa sila sa Diyos para maging malinaw sa kanila ang dapat nilang gawin. Lahat ng gawin sana nila ay para sa ikabubuti ng ating bayan. Para sa napakaraming beses na kung saan tayo ay lumayo sa tawag ng ating mabuting pastol. Sa napakaraming beses na kung saan narinig natin ang kanyang tinig, pero hindi tayo sumunod. Sa mga napakaraming beses na kung saan tayo ay sumunod sa boses ng masamang espiritu. Mingi tayo muli ng kapatawaran ng kanyang awa para kahit nakakaunti lang makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa
excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at ang mga nahikayat sa Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Iniligay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Diyos, ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan,
gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon, at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ang aking Ama ay nagbibigay sa kanila sa akin. Ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Bakit po napakabuti ng Panginoon? Dahil tayo ay nagpapasalamat, binigyan tayo ng isang bagong Santo Papa ng ating Panginoon, si Pope Leo XIV. Parinawa, tayo din po pipili ng mga bagong maglilingkod sa Lunes. Eleksyon na. Huwag lang po tayong mag-isip kung sinong makakatulong sa ating bayan. Pero pagdasal natin ito. Kung paano ang mga kardinal nagdasal. Kaya naman po, itong ating Santo Papa ay bunga ng kanilang pananalangin, bunga ng ating pagdarasal. Bunga din po siya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Mga kapatid, bago po kayo bumoto sa Lunes, pagdasal niyo po. Tano ang magandang dasal, Come, Holy Spirit. Banal Espiritu, tulungan mo kong pumili. Sana naman itong aking pipiliin kamukha ng Panginoong Hesukristo, mabuting pastol. Amen? Alam po natin lahat ang tungkol sa mabuting pastol. We all know about the Good Shepherd. Pero alam niyo po ba ang tungkol naman sa mga bummer lambs? Hindi po kasi lahat na mga anak ng tupa ay gusto niya. Kapag nanganganak po ang tupa, minsan, meron po siyang anak na ayaw niyang tanggapin. Minsan, meron siyang isisilang na anak na ayaw niyang mahalin. Para po sa mga kuneho. Kasi po ako, nag-alaga din ako ng mga rabbit nung pong COVID-19 bilang libangan ko. Napansin ko po, merong mga nanay na kuneho, kapag gutom sila o kapag ayaw nila yung kanilang mga anak, kinakain nila, pinapatay nila. Sa mga tupa naman po, kapag ayaw nila yung anak nila, sisipain ito, tinataboy. At wala kang magagawa para mabago mo ang isip nitong nanay na tupa. At ano po ang nangyayari? Kapag nireject po ng nanay na tupa, yung anak niya, nadidepress daw po yung batang tupa. Dahil po sa sakit ng loob nitong maliit na tupa, hindi man daw po niya maitaas yung kanyang liig, yung kanyang ulo. He will hang his head so low. Ganun po talaga, heartbroken yung young sheep. Para bang mababali na daw yung liig ng tupa sa kanyang lungkot. Pero sa totoo lang po, ano ang bali? Ano ang sira? Yung puso, yung espiritu ng tupa. Ikaw naman kaya yung i-reject ng nanay mo, hindi ka ba magiging broken-hearted, broken spirit? Sa sobrang lungkot daw po nitong batang tupa, para bang gusto na niyang mamatay at maglaho dito sa mundo. Kaya nga po tinawag sila mga bummer lambs. Yung bum, B-U-M, ibig po sabihin yan, sobrang lungkot, sobrang baba, lowest of the low. Yung pakiramdam mo na sobrang disappointed ka, walang-wala. Pero ang mabuting balita, kapag nakita daw siya nung nag-aalaga, nung mabuting pastol, kinukup-kup daw po itong tupa na nireject ng nanay niya. Alam niyo po kung anong ginagawa ng pastol dun sa hindi tinanggap na tupa? Ipapasok daw niya itong maliit na hayop sa bahay niya. Papakainin po by hand, mano-mano. Siya daw po yung magpapasuso doon po sa tupa. Gagamit po ng bote para daw po makadede ito pong tupa. Babalutin daw po ng tuwalya para hindi lamagin itong kanyang alaga. At bawat po gabi, pag matutulog na, yayakapin daw po ng pastol itong maliit na tupa. Ilalapit ng pastol yung nireject na tupa mismo sa dibdib niya. Kung saan naririnig daw ng maliit na tupa yung tibok ng puso ng pastol. Wow, ganda po, no? Kapag malakas na daw po yung batang tupa, pag lumaki na ito,
Doon pa lang daw po ilalabas ng pastol sa bukid, kasama ng mga ibang tupa. At kapag tumawag yung pastol, sino po sa tingin niyo yung unang tatakbo, unang lalapit sa kanya? Di ba? Yung tupa na inalagaan niya nung maliit pa siya. Yung tupa na tinanggap siya kahit na hindi siya tinanggap at minahal nung nanay niya. Yung unang tatakbo sa kanya ay yung tupa na hindi siya kinalimutan, na kinupkup siya nung maliit pa siya. Ang unang lalapit sa pastol ay yung tupa na kung saan hindi lang niya alam yung tinig ng pastol, kung hindi alam na alam niya yung tunog ng tibok ng puso ng pastol. Yan po yung ibig sabihin ng pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. My sheep hear my voice. I know them. They follow me. Hindi lang po yung boses ng pastol, yung alam ng mga tupa, kung hindi, yung tibok ng kanyang puso. Bakit alam ng mabuting pastol ang tupa? Kasi maliit pa lang yan. Nung hindi pa niya kaya, kasama na niya. Kaya nga pag tumawag ang pastol, agad-agad lalapit siya. Ang mga nireject na tupa, mga kapatid, hindi naman po yan mas mahal ng pastol. Lahat naman po ng alaga ng pastol, mahal na mahal niya. Pero yung mga bummer lambs o yung mga iniwan na tupa, mas malapit lang talaga sa pastol. Dahil maliit pa lang sila, may pinagsamahan na sila. Amen? Kaya nagtitiwala po ang tupa sa pastol. Dahil naranasan niya yung kanyang pagmamahal. Nung panahon na sobrang lungkot niya, nung panahon na walang tumanggap sa kanya. Di ba, mga kapatid? Marami din po sa atin, parang bummer lambs din. Marami din po sa atin, dadaan sa ganyang karanasan. Iiwanan tayo, sisiraan tayo, sasaktan tayo, hindi tayo mamahalin ng iba. Pero, ang mabuting balita, ito po, meron tayong isang mabuting pastol, ang Panginoon nating Hesukristo. People will reject you. Accept that. But God will not reject you. You may be lost, but God will still find you. People will not help you in your times of troubles, and yet God will always help you despite of your weakness. Inaalagaan po tayo ng Panginoon at pinagkakaloob niya lahat ng ating pangangailangan. Magtiwala tayo sa Kanya. Kahit na ilayo natin ang puso natin sa Kanya, kapatid, niyayakap tayo na mahigpit ng Diyos. Kahit na maranasan natin na ilayo ng ibang tao yung puso nila sa atin, kapatid, asahan niyo po ito. Yayakapin at yayakapin tayong mahigpit ng Panginoon. Ilalapit at ilalapit tayo ng Diyos sa Kanyang puso. Yan ang mabuting balita. So remember, my dear friends, you may be broken, you may be hurt, you may be lost, you may be rejected, but we are deeply loved by the Good Shepherd. The Good Shepherd will never leave us. At ano ang sabi ng unang pagbasa? Hindi daw hahayaan ng Diyos na manatili basa ng luha ang ating mga mata. God will wipe away every tear in our eyes. Yan ang ating mabuting pastol. Nagbibigay ng buhay at ng tuwa sa atin. Hindi ko po makalimutan yung kwento po ni Cardinal Tagle nung minsan. Sabi niya, nung daw po nag-aaral siya sa abroad, sa kanyang dissertation, malapit na daw po siyang matapos, nag-volunteer daw po siya sa isang hospice o isang lugar para po sa mga may sakit. Ang trabaho po na binigay sa kanya noon ay yung alalayan niya, yung mga may sakit, yung mga taong malapit ng mamatay. Binigyan daw po siya ng isang pasyente. Ang pangalan daw po ay si Richard. At itong taong ito, naghihingalo, nahihirapan na po,
malapit na pong pumanaw. Kaya daw po, ang ginawa ni Cardinal Tagle, kumuha daw po siya ng Biblia, binasahan daw po mula sa salita ng Diyos, at pinapaliwanagan itong na-explain yung kanyang binasa. Para ba siyang kinakatikais? Para ba siyang sinesermonan, binibigyan ng homily? Habang nagsasalita daw po si Cardinal Tagle, pari pa daw po siya noon. Merong isang volunteer na napadaan po dun sa kwarto. Isa pong nurse. At sinabihan yung taong namamatay. Sabi, Richard, God loves you. Do not worry, Richard. Rest in peace. We love you, Richard. We will see each other again. Take care, Richard. Sabi daw po ng volunteer habang nakangiti at umalis po itong volunteer. Pagkarinig daw po ng tao doon sa sinabi ng nurse, parang lumuwang yung mukha niya. Nakaramdam daw po siya ng kapayapaan. Guminhawa yung kanyang pakiramdam hanggang nalagutan daw po siya ng hininga. He died peacefully after those words. At lumabas daw po si Cardinal Tagle, bigla siyang umiiyak. Sabi niya, bakit ba ako nandito? Ano ba yung ginagawa ko? Pumunta ba ako dito para maging teacher, para mag-sermon? Ito lang ang hinahanap ng tao eh. Ang maramdaman niya na mahal siya ng Diyos. O nga naman po, no? Ang pinakamahalaga sa atin bandang huli ay hindi lang yung marinig o hindi maramdaman natin na mahal tayo ng Diyos. Amen? May nakapagsabi po minsan that people go to church not to hear their sins. Kasi alam na natin yung mga kasalanan natin eh. Di po ba? Yes, people go to church sometimes to know more about the Word of God, to become more knowledgeable about the Gospels, about our faith. There's nothing wrong about that. Pero alam niyo po kung bakit ang isang tao pumapasok sa simbahan, bakit ang isang mananampalataya pabalik-balik sa loob ng simbahan? People go to church to feel and experience the love of God. Tama po, no? Yan po ang inaasam ng puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, sa gitna ng ating mga kamalian, ng ating mga paghihirap, ng ating mga lungkot, isa lang po ang gamot dyan. Maramdaman natin na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Sinasabi niya sa atin, mahal niya tayo. Sinong mabuting pastol? Siya ang pastol na hindi nagsasawang magmahal sa atin. Kaya naman, kapatid, kung naramdaman mo, kung natanggap mo ang pagmamahal ng Diyos, sana maging mabuting pastol ka sa iba. Paramdam mo at paranas ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Can you say to the person next to you, God loves you? Sabihin niyo nga po, God loves you. Sarap po, no? Na marinig mo yon na merong isang Diyos na nagmamahal sa iyo. Merong isang Diyos hindi ka kinalilimutan. Mga kapatid, tinatawag tayo na mabuting pastol na ituloy natin ang inumpisang misyon ng mabuting pastol. Sana ang pagmamahal niya ay magkaroon ng laman naman sa atin. Naway sa iyong pagbibigay ng pagmamahal sa iba, maging daan ka para mabalot ang ating mundo sa tuwa, sa kabutihan at kapayapaan. Salamatan po natin ang ating mabuting pastol. Sabihin din natin sa Kanya, we love you, Lord. Mahal ka namin, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Tumayo po tayo, pakayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lahat ng panahon, umirang si Jesus, ang dakilang pastol, ng mga bukas palad upang maging kasangkapan ng kanyang pag-ibig sa kanyang kawan. Ihabilin natin sa kanya ang lahat ng kanyang kinatawan at nahirang para sa ganitong tungkulin. Manalangin tayo at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bumubuo sa bayan ng Diyos, nawa mapahalagahan nila ang ginagawa ng kanilang mga pastor at lubusan silang tumulong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa sila'y maging mga tanda ng tiyaga, kalinga at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at pinunong bayan, naway maging tapat sila sa misyon nilang itinaguyod ang kapakanan ng nasa pangangalaga nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Jesus, dakilang pastol, patuloy mong patnubayan lahat ng tinawag mo sa buhay relyoso, sa pamumuno sa simbahan, lalong-lalo na pinagdarasal namin ang aming bagong Santo Papa, Leo XIV, nawa ang halimbawa ng kanilang tunay na Kristiyanong pamumuhay ay maglapit sa amin sa iyong nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay alib. Pagkat buhay ang natamo sa pagkako mo sa Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay,
ay handog ng pag-ibig ng walang kapantay. Itong paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugon ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating kabiyak. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng ating mga kapatid na humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mo kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nakakalungkot lang po nabasa ko sa isang news outlet, isang pahayagan. Ang headline, Filipinos are disappointed that Cardinal Tagle did not become Pope. Nakakalungkot po kasi ang pagiging Santo Papa ay hindi po popularity contest. Ang pagiging Santo Papa ay tungkol sa paglilingkod. Kaya kapatid, sana kung tunay kang Katoliko, nananampalataya, masaya ka dapat.
pasalamat ka. Meron tayong isang bagong Santo Papa na magiging daan ng pagkakaisa ng ating simbahan na magpapatuloy ng serbisyo, paglilingkod para sa mga nahihirapan, na magiging pinakakatawan ng ating Panginoong Hesukristo dito, pagpapatuloy ang misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita na bibigay ng kaginhawahan at kapayapaan sa kalooban ng bawat isa. Kaya nga po, kapatid, sana alisin niyo po yung attitude na yan. Yung bang talo tayo. It's not about who becomes Pope. But what matters is, what does that position really mean? Para saan? Yung pagiging Santo Papa. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng muling nabuhay na Panginoon. Buhay na buhay pa rin ngayon. Ang Santo Papa ay nandyan para iparanas sa atin, ipahayag sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Opo, alam ko mga kapatid, disappointed tayo kasi gusto natin, kababayan natin, maging Santo Papa. Pero please go back to what is really important and essential. Pinakamahalaga ay yung maituloy natin ang misyon na iniwan ng ating Panginoong Hesukristo dito, lalong-lalo na ang pagpapaalala niya na alagaan natin at tulungan ang ating mga nahihirapang mga kapatid. Sa Lunes po, eleksyon na. Please, before you vote, pray. Huwag niyong piliin yung sikat. Huwag niyong piliin yung papanood niyo lang sa TV. Huwag niyong piliin yung kilala niyong pangalan. Pero piliin niyo, sino ba dyan yung magiging mabuting pastol para sa ating bayan? Sino ba dyan yung handa na ibuwis niya yung kanyang buhay? Sino ba dyan yung malapit na malapit sa Diyos? Yung may takot sa Panginoon? Sino ba dyan na makakatulong para maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan? Do not vote if you do not pray. Yan po yung ating assignment ngayong linggo. Magdasal kayo bago kayo bumoto. Kung hindi po kayo bumoboto, please pray for our Holy Father Leo the 14th. Pray for the church para po maituloy natin ang ating mission, magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo, ang buong mundo ay mapalapit muli, bumalik muli sa ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.